Mga brothers, for the second time around, re-reviewin natin itong Magnus 200 ng Skygo. Alam ko maraming nalungkot, alam ko maraming nabigo sa paghihintay ng motorsiklo na ito. Pero ganun pa man, nakiusap tayo sa marketing at mailo-launch pa rin o maibebenta pa rin natin itong Magnus 200 ng Skygo. Pero ito mga brothers, nag-request tayo ng panibagong version ng K19 o yung Magnus 200. Fuel injected na po ito. And hindi pa po ito finalized, no? Pwede pa po tayong pwede pa pong baguhin ng Skygo kung ano yung idadagdag na specs and features dito. Katulad po dito, baka po nila gawing disc brake yung likod o yung bagong version ng Magnus 200 o sa tinatawag na K19 back from lipan, no? Anyway mga brothers, alamin natin kung ano yung changes niya dahil na test ride na natin yung carb type at alamin naman natin kung ano naman ang performance nitong fuel injected. So mga brothers, I hope samahan nyo ako sa ating impression ride o initial impression ride para dito sa Magnus 200. Mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Bike fitting mga brothers para dito sa bagong version ng Magnus 200 na Skygo. Fuel injected syempre. Okay, for the bike fitting, same na din naman. Meron itong 710mm na seat height. And for the reference, I'm only 5'4" lang po. Kaya naman ideal na ideal ang mga cruiser bike para sa mga mabababang rider na katulad ko. So ganito po ang itsura. Ayan. Ang gat ng ground clearance, around 140mm po. So above standard naman siya. O standard naman po ang kanyang ground clearance as a cruiser bike, no? Alam ko mga brothers, magtatanong sa inyo kung gaano siya kabigat. Meron po siyang curb weight na 150 kg. And for me, given naman yon dahil may kabigatan ito, dahil isa itong cruiser bike. At para sa akin, okay lang naman para hindi ka basta-basta hahanginin kung sakaling nasa highway ka na. Ang riding position niya, medyo bulky ang manibela. Ayan, no? And naka zero drag tayo rito pero mataas ang ating riser sa handlebar. Kaya naman pag nakita nyo naman, naka upright riding position na tayo dito. And also, ang feels ko sa upuan niya, triangular siya pero may kalakihan siya. Pero ganun pa man, dapat naman ang aking dalawang paa. At ang feels ko sa cushion niya, okay na okay. And also, ganun din dito sa ating backride, may kakapalan na rin po. Alright? And also, ang suspension, mga brothers, malalim ang lubog, which is good. At nararamdaman ko rin na may play dito sa rear suspension natin. Ngunit ganun pa man, aalamin pa rin natin ito sa ating initial impression ride. Kaya mga brothers, let's go! Sa go! Alright mga brothers, eto na ang uling re-review natin dito sa Skygo Cebu Lapu-Lapu. Ang pinakabagong version ng Skygo Magnus 200 fuel injected. Okay? So, ano pa hinihintay natin? Test ride na yan. May side stand kill switch. Okay, sana wag mo na lumakas ang ulan. Pag hindi, bulilyaso ang vlog. Mas solid ang tunog ngayon ha. I can tell kasi tinest ride ko rin yung carb type ngayon para makumpara ko siya. Now, magkaroon tayo ng comparison review. Alright? So, this time around, let's go! So, ganun pa rin ang ating dito mga brothers, 40 kilometers per hour lang po tayo. At bawal po ang mabilis dito. Alright? 40 kilometers per hour lang tayo. Ayan. So, may mga tumatawid na rin. Okay. Kung napanood nyo yung dati nating video sa Magnus 200 carb type, ganun pa rin naman ang kanyang riding ergonomics. Wala pa rin binago. Nandito yung comfy ng seats, no? Yung footrest natin dito kompleto sa Ricardos. Kita nyo naman para ka lang nakatapak sa iyong sala sa bahay na nagre-relax.
at ang handlebar niya is ganun pa rin, alright, no? Naka-flat tayo dito na medyo bulky, no? Kaya ang dating natin dito, kahit patpatin tayong payat, macho, di ba? O, ayan, o. So umuulan na, so hopefully wag lumakas para malaman natin ang initial impression ride natin dito sa motor na ito, no? Sana wag lumakas, ganyan lang. Alright, riding ergonomics as a cruiser bike, isa ito sa mga gusto ko mag-perform. Pagdating sa kanyang riding gesture, napaka-comfy niya mga brothers. Ito naman yung ino-offer nitong Magnus 200. Kahit hindi siya naka-belt drive, napansin ko naman dito na hindi naman ganun masyadong dragging o hindi naman masyadong ganun ka loose ang power nitong motor. Yung tingnan nyo yung primera niya, medyo andun yung maamba siya pag sa primera, kaya sinusugunda ko kagad. At nararamdaman ko yung power niya pag nire-rev ko ng around 6,000 to 7,000. Nalagyan, hindi ko sa inyo mapapakita talaga ng buo dahil 40 lang tayo eh. No, mahirap na masita tayo rito ng mga security, no? Pero ganun pa man mga brothers, alamin pa rin natin ang motor na ito kahit tumakbo lang tayo ng 40 para naman mapakita sa inyo, para dyan sa mga fans natin ng Magnus 200 Fanatic. Alright, so iliko natin yung motor. So, gusto ko talaga siya sa kurbada. Ang sarap niya. Kumbaga sa ice cream, parang binabanatan mo ng swabing ganun. Grabe, no? Iba talaga ako mag-review pag cruiser bike eh. Ayan. O, ayun, no? Oh, see? O, diba? Paunahin naman natin yung ating mga cameraman. O, ayan, no? O, diba? Sa cornering mga brothers, I can tell na ganun pa rin yung performance niya. Pero madi-differentiate ko yung pagkakaibahan nila o ma-emphasize ko yung pagkakaibahan ng carb type sa fuel injected, yung arangkada. Iba tong fuel injected mga brothers. Although malakas na yung arangkada ng carb type, pero yung binibigay nitong performance ng fuel injected, iba eh. Nandun yung lakas at the same time, mas matipid ito panigurado. No? At yeah. Yun ang nakita ko. And for me dahil bago yung gulong niya, kung napansin nyo, mas stable ito para sa akin Hindi ko alam, baka nakaka-apekto yung threads. Hindi kasi ako masyadong technical, no, na vlogger. Ako kasi mga brad, on the spot ako eh. Kung ano yung masasabi ko, kung ano yung mapipil ko, sasabihin ko sa inyo. Pero ito, hindi, kasi yung carb type, mabigat yung unahan. Etong fuel injected, magaang. I don't know, baka sa size ng gulong at saka sa threads ng gulong. Correct nyo ako dyan mga brothers if I'm wrong. Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80% tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go, sa go! Maganda yung preno, responsive, lalo na yung disc brake dito sa harapan. Pero syempre, itry pa rin natin yan ipreno, no? Ayan, pagbibigyan pa rin tayo ng Panginoon, hindi niya pauulanin yan. Okay, balik tayo ulit dito. Oh, tsaka ang gusto ko, mas malambot yung clutching, mas malambot yung gear shifting niya ngayon. Mas gusto ko pa, mas smooth. I don't know kasi luma na talaga si carb type eh, pero hindi po yung ganung kagamit mga brothers. Pinagagamit lang yan sa akin at sa mga mechanics sa Skygo warehouse, no? Pero mas malambot eh. Ito yung feels ko sa kanya. 40 lang talaga. Di tayo pwede magmabilis. Ayan, no? Baka makakita tayo ng security guard. Patay-patay tayo. Ayan. Yun ang pagkakaiba niya. Mas smooth yung shifting. Mas malakas yung arangkada kumpara sa carb type, no? At gusto rin kasi malaman ng marketing ng Skygo kung ano talaga yung insight ko dito sa fuel injection nila na Magnus 200, no? And nangingi ako sa inyo ng paumahin mga brothers dahil matagal tayo nag-iintay, pero ngayon may linaw na, no? Siguro magiging available ito around 2 months, no? Kasi o-orderin yan, isi-ship yan dito, may process yan, no? May mga pagdadaanan po. Actually talaga bago ka makapaglabas ng isang model units dito sa Pilipinas, dadaan ka ng 2 taon. Kaya yan, in-explain naman sa akin na maayos na Skygo, kahit sa ibang brand ganun po talaga. Anyway, ang ganda ng performance nitong fuel injected. Para sa akin personally kasi ako carb type lover ako eh. Para sa akin, I will go sa fuel injected, no? Dahil nandito yung lakas, yung punch niya, at the same time mas matipid, no? Pero malay natin, baka maglabas ng carb version nitong si Skygo at saka fuel injected. Pero para sa akin
since may carb version naman ako ng ibang motor, gusto ko naman mag-try ng fuel injected. Although alam natin na mas mahal yung maintenance, dapat pag-ipunan natin yan. Alright? So ngayon, ikot pa tayo ulit at alamin pa natin yung ibang ma-offer na performance nitong motor na ito. Alamin natin yung kanyang braking capability. Okay, dito tayo. Iba yung arangkada nyo. Oo, pinarangkada ko lang ng 14. May lakas siya mga brad. Tsaka nasa 6,000 RPM yung start ng power niya. Doon ko siya nararamdaman at nagigauge. Lambot talaga ng shifting. Grabe, para ako ditong naka sleeper clutch and assist. Ganon yung feels ko sa kanya. Ewan ko bakit. Siguro ano kayang ginawa rito ng Skygo. Bakit ganon kalambot? Siguro bagong version ito ng makina. Ayan sarap po. Tsaka na ang shifting ko para sa akin hindi hirap yung makina, nasa around 6,000. Yan. So ite-check natin dito yung braking niya. Okay mga brothers, check natin siya ng around 40 kilometers per hour. And then brake. Stop. Mas maganda yung preno ngayon kasi nang dati 2 years ago umiiyak yung likod nito. Ngayon hindi Good siya, goods. Maganda yung performance ng preno Hindi pa disc brake yung likod nito mga brothers. And hopefully pagbigyan yung kahilingan natin mga brothers na disc brake ng Skygo yung rear brakes nito, di ba? Kasi yun yung request ko sa kanila. Okay, 50 kilometers per hour naman. Brake. Stop. Mas maganda mag-perform yung gulong ngayon. Nakaraan medyo nag-fishtail ako pero ngayon ayos siya sa 50 kilometers per hour Goods. Last na lang mga brothers, 60 kilometers per hour. Okay. May skid naman kasi siya sa likod, pero sa unahan masasabi ko ang ganda ng performance ng preno niya. Brake. Stop. Wow, napakasabi. Alright. Gusto ko to. Ilan pa talaga pag itong Magnus. Tagal ko ng pangarap to sabi sa akin ng marketing mga brothers, gusto mo ba talaga yan? Opo. Sige, tulungan mo kami magbenta niyan. Alright. And hopefully mga brothers kung ano ng Panginoon, magkakaroon na tayo nitong sarili natin na masasabi natin pinaghirapan natin mga brad. Ayan lang naman ang hiling ko kahit nga ako okay na ako dito pero syempre yung bagong version, diba, yung disc brake yung likod. Alright, so uwi na natin to mga brothers bago pa ako mabitin sa ating initial impression ride para dito sa bagong Magnus 200 na Skygo. Ito nga yung fuel injected version. Alright, sarap. Natapos na nga mga brothers on the wheel ang ating initial impression ride para dito sa bagong cruiser bike o parating na cruiser bike ng Skygo, the Magnus 200. Ito po mga brothers is magiging available sa last quarter ng taon ngayong 2025. Sana ilabas nila ng mga September or October. At ito mga brothers is wala pang official price. Kaya naman ang tansya natin dito ay papalo ito o maglalaro ang presyo nito ng 100,000 pesos to 150,000 pesos. Doon lang po maglalaro yan. Hopefully nasa gitna siya, around 125,000 pesos para maging competitive ang kanyang presyo pagdating sa market in 200cc cruiser bike category. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung isa kayo sa mga nag-aabang at interesado sa motorsiklong ito. At once again, maraming salamat po sa pagsama nyo hanggang sa huli ng ating vlog. Ride safe and cheers!